hindi dapat i-post, yun ay lalo pag nakakasira ka ng reputasyon ng isang tao, yun ay libel na hindi mo dapat i-post or hindi ka dapat mag-comment sa isang lalo pag hindi ka naman belong sa taong yun. Yun ay libel. The next one. Ito naman yung other rules ng cybercrime cases. Aiding or abetting in the commission of cybercrime. Aiding or abetting in the commission of cybercrime means helping and encouraging someone to commit an online crime. Tulad ng pag-hack, yung tulad ng hacking, identity theft o pandaraya. Pandaraya mo sa isang tao. For example, pagtulong sa isang hacker na makuhang isang password ng isang account. Kahit na hindi man ito naging successful na makuha or hindi man ito labag sa'yo na tulungan siya na kunin yung password ng isang account, yun ay aiding or abetting commission cybercrime. Yun ay crime pa rin. The next one, attempt in the commission of cybercrime. Attempt in the commission of cybercrime means trying to carry out an online crime even if you don't succeed. Example, kahit na nangangahulugan na pagsubok na magsagawa ng isang cybercrime, kahit na hindi magtagumpay. Kumbaga, kahit hindi ka magtagumpay na kunin yung isang online bank ng isang tao at hindi nag-proceed, pero ginawa mo pa rin, yun ay attempt in the commission of cybercrime. The last one, cybercrime technology. Can you please read? Thank you. Thank you, Angel. Cybercrime technology. It refers sa mga tools na any skills used the cyber criminals, hackers, and other offenders to commit crimes online. Nangyayari ang mga cybercrime dahil sa kadalasan na ay kulang ang tamang seguridad o pangangalaga pangangalaga sa internet. For example, paggawa ng mga malware o viruses upang makapasok sa mga computer at mag-hack ng mga sensitibong mga data, yung pagkuha mo ng personal account or personal data ng isang tao o isang kumpanya, yun ay cybercrime technology. Dapat hindi mo dapat kunin yun. That's all my report today. Do you have any question? Did you understand what I discussed today? Do you have any question? If you don't have any question, thank you for your cooperation. God bless. Thank you. Good morning, everyone. I am Angel Macy Paraan. I'm a student teacher for today. My topic is all about how to be safe in cyberspace. Bago ko mag-start, sino po muna may idea dito sa topic ko na how to be safe in cyberspace? So, wala po. Ang ano po dito is, dapat be careful tayo sa lahat ng tiniklik nating link tulad ng email from unknown address, and do not reveal your personal information dapat para make it private na lang po para iwas tayo sa mga scammer. And now, let us proceed to number 1. To avoid and/or respond to malicious software issues. So first, have updated software devices.
Yes, you need to update your device to improve and to make secure your devices para iwas tayo sa mga scammer. So pangalawa naman po is use password for your ISP internet service provider to like your Wi-Fi and your other devices, especially if you were generous person who always allow to other people to use your gadgets. You may still use the guest account. Dapat lang tayo maglagay ng password sa device natin tulad ng Wi-Fi or yung cellphone. Mas lalo para kung halimbawa po is may nangailang ng phone natin tas walang password, di makikita niya na yung personal information natin. Pero dapat lagyan natin siya ng password para pag in case na may nangailang ng cellphone natin, hindi niya mabubuksan yung cellphone natin kasi may password. And next naman po is, do not easily to go website, download and install files with chance of infecting your device. You may OPT to remove your pre-installed app in your computer. Go to settings, system, apps, and features install. Dapat lang po kasi do not download files agad. Dapat i-check po muna natin bago natin siya i-download. Baka mamaya isa pala siyang scam. Tapos click natin yun, tapos na-block yung devices natin. Or mabavirus yung device natin. Dapat make it sure po muna lahat ng dinadownload natin para maging safe po yung device natin. And next naman po is, make it a practice to scan and safety. Remove drives install your device. I-remove na natin yung mga i-remove na natin yung mga files na hindi na natin ginagamit or memories na medyo matagal na para pag yung kailangan na nating may important files tayong i-download is may space yung device natin, mai-download natin siya sa device natin. And next naman po is, do not entertain spam message. Dapat lang po kasi halos lahat po ng nasa spam message is karamihan po talaga is scam. Dapat i-check po muna natin, or kung nakita natin hindi siya importante or halatang scam talaga, wag po muna nating paniniwalaan. Baka mamaya is may scam po tayo dun sa message na natanggap natin sa spam message. And next naman po is, back up your files always. Dapat po is may ma-back up po talaga yung files natin, or mag-provide ka na lang po ng USB. Tapos ilipat mo na lang po doon yung mga important files mo para kung sakaling na virus or na block yung device mo, may yung mga important files mo is nakasave na siya. Nailipat mo na siya dun sa USB na binili mo. And next naman po is, dispose your device properly. You need to dispose yung mga memories na sobrang tagal na, tas yung mga files na hindi mo na ginagamit para magkaroon ng space yung device mo, para yung mga ipapasok mong files na important files is may space yung device mo para mailagay mo doon yung mga files mo. And next naman po is, buy and use only verified, reliable, antivirus, firewall, and web security software. And you need to buy a USB or reliable na antivirus para to make sure yung lahat ng files na ginagamit mo, doon mo siya ilalagay para hindi siya basta-basta mawawala at mabavirus, para nakasave siya sa USB. Tas next naman po is, do not attempt to misbehave online. Dapat pagkatas natin wag natin kakalimutan na i-log out yung account natin sa device natin, kasi for example, naki-open ka sa ibang phone is tas hindi mo siya na-log out, tas yung may-ari mo is nakita niya yung
ano niya yung, nakita niya yung Facebook mo, tas hindi siya naka-log out, di na-open niya na yun. Makikita niya na doon yung personal information mo. Di